Suklob ng marangyang kasaysayan, ang sementeryo ng San Bartolome ay maraming sikreto at misteryong itinatago. Maliban pa sa ito'y nasa ilalim ng lupa. Sa bayan ng Nagcarlan sa Laguna, isang kakaibang libingan ang matatagpuan. Libingan sa ilalim ng simbahan. Taong 1845 nang ipagawa ng mga Franciscan missionaries sa pamumuno ni Father Vicente Velloc ang simbahan at libingan ng San Bartolome. Kasi ang shape nitong sementeryong ito, pag kinunan mo ng aerial view, ay octagon. Na sinasayang octagon, it drives away evil spirits. Noong unang panahon, dito rin inililibing ang mga pamilyang may sinabi sa lipunan, mga manong at manang ika nga. Sir, sino ba yung mga nalilibing dito dati noong unang panahon? Ang mga nalilibing daw dito noong unang panahon, yung mga close Catholics, Deboto talaga. mga deboto at saka yung mga kasama ng mga pari sa paglilingkod, gano'n. Hindi nalilibing dito yung mga revolusyonaryo. Ito kasin mo. Oo. O tapos? Ano yan? Matagal bukas ang sementeryong ito sa publiko. Ang tatay ni Sheila ay isa sa mga nakalibing rito. Hindi masyado nagsisiksikan ng tao dito kapag araw ng Todos los Santos kasi hindi kagaya dun sa kabila na talagang loaded na, gano'n. Marahil ang mga kamag-anak ni Sheila ang huling inilibing dito. Noong 1981, isinara ng National Historical Institute ang San Bartolome at idiniklara itong isang historical site. Ito'y napabayaan ng mahabang panahon. Noong panahon yon, yung gate na yan, yung mga grill sa gate, ay wala na. Open na ito. Ginagawa na lang ang pasyalan hanggang sa ito'y mabandalize na nga. Tapos naging pot session pa daw ng ibang mga... Yes. Sa ilalim ng mga duming nakasulat sa dingding, ang naglahong pinta sa kisame, mga hindi mabuong imahen. Tinanggal ng aming mga restorer and conservators, ibinabad sa gamot, and then idinikit sa yerong linis para makita yung mga natira na original. Ano yung natatanda? Hanggang ngayon, hindi pa tiyak kung ano ang nakapinta rito at kung sino ang may gawa ng obra maestrang to. Sa kalagitnaan ng simbahan, ang Santo Sepulcro. Statue na yan ng Jesus Christ ay nakuha na nakasalak sa bangbang. Ah, talaga? Yes, itinapon ng Mga Hapon. Itong sa statwang to? Yes, dinala sa simbahan. Bukod sa mga kwento, nandyan ang mga misteryosong paniniwala. Sinasabi nila na posibleng itong structure yan yung kung sa hingahan ba ganun. Or meron pa rin ako narinig na isang klase ng energizer. To preserve? To preserve yung mga The dead? Ganon? Sa silong ng simbahan, matatagpuan ang misteryo. Malamig, madilim. Tanging isang bintana lamang ang nagbibigay ng liwanag. Dito'y nakalibing hindi lamang ang mga deboto at may sinabi sa lipunan noon, kundi ang mga kura paroko, tulad ni Reverend Juan Asilo at Reverend Esteban Guillermo. Ngunit kung ilan nga ang nakalibing dito, walang nakakasiguro. Lahat ng records ng simbahan ay nasunog na. Noong unang panahon, after, let's say, 7 years, binubutas na uli yan, pinapalibingan na lang uli sa iba. Pinaparentahan lang yan eh. Yearly rental. Noong unang panahon. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento ng sementeryong ito. Sa ilalim ng kapilyang ito, nagsagawa ng mga sikretong pagpupulong ang mga Katipunero laban sa mga Kastila noong 1896. Pinaniniwala ang marami rito mga secret tunnels patungo sa iba't ibang simbahan dito sa Laguna. Sa pagitan ng mga dingding na ito nagkita sina Pedro Paterno at si Army Commander General Severino Taino.
Dito inaya ni Paterno si Taino na sumali sa biyak na bato. Ayon kay Dr. Angeles, ang mga secret tunnel sa ilalim ng simbahan ang ginagamit ng katipunero papunta sa mga ibang lugar. Ano yung itsura, sir, ng secret tunnel? Talagang butas? Yun ho ay square na butas na yung parang daan sa papuntang basement. Malaki. Malaki na kahit Mga na... ilang tao kasya, sir? Kahit to 6 na tao ang sabay-sabay na naglalakad doon, maluwag na maluwag. Ayon pa kay Angeles, ang tunnel ay lumalabas patungo sa 7 simbahan. Dagdag pa niya, kitang-kita ang tunnel noon na kinalalagyan ngayon ng altar na ito. Itong mismong altar na ito, yung base niyan doon sa ilalim, nandun yung pinakang entrance Nung tunnel? ng tunnel. Meron niyang hagdan na papaganong pagkalalim-lalim. Hindi ko mabilang kung ilang steps. Ano? Kitang-kita niyo yun? Kita pa ho yun nung gibayan itong altar mayor na dati. Dati-rati hindi bangkay ang laman ng mga nicho, kundi May mga dumadalaw paminsan-minsan na mga naging gerilya na taga rito rin. At minsan naikwento niya sa akin habang ginaguide ko siya sa baba na yun daw mga nicho nung panahon ng Hapon, nilalagay nila yung kanilang mga baril na pagkailangan nila, kinukuha nila. Doon nila itinatago. at dahil sa mga hulang may gintong nakabaon rito, ilang treasure hunters na ang naghukay na siyang ikinasira ng simbahan. Totoo man ang mga kwentong ito, hindi maikakailang sa ngayon, kinakailangan ng San Bartolome ng dagdag na atensyon at rehabilitasyon. Ito ang ating kasaysayan at maituturing na ring sariling yaman. Ako si Karen Davila para sa Brigada 7. Ang istorya ni Marisol Carandang, dating nililigawan ng isang halimaw sa pagbabalik ng Brigada 7.